Muntinlupa. Magandang araw po sa inyo lahat. Magpakan po natin ang bawat isa. Una po, pinabati ko kayo at nagpapasalamat ako sa inyong oras na ibinigay ngayon at pagpunta niyo po rito dahil ito po ay pagpapakita ng inyong tunay na pag-ibig sa ating bayan. Palakpakan niyo po inyong sarili. Sana po ay gumamit tayo. Ang mahalaga po ngayon, alam niyo, marami pang ganito ang kailangan nating gawin para makuha natin ang kinikiti natin sa ating bansa. Naririto tayo ngayon para alalahanin ang Duterte legacy. Pero more than remembering the Duterte legacy, what we're really remembering ay yung bayan na sa ilalim ng kanyang pamamahala ay nagustuhan natin. Mapayapa, ayos, ang pamahalaan, at ang mga opisyal takot mahuli sa korupsyon. Ang mga durugista at kriminal takot manggulo. Tama po. Bago dumating ang bagong Pilipinas. Pero alam niyo, naniniwala talaga ako sa bagong Pilipinas. Dahil talagang maraming nagbago sa Pilipinas. Dati takot ng adik, ngayon malakas na naman ang loob ng adik. Dati takot ang tao sa korupsyon, takot ang mga opisyal mangurap. Ngayon nalalakas na naman ang loob ng urap. At ang mabigat pa ho sa lahat, parang ang kakapal ng mukha ng mga opisyal ngayon. Tama, sobrang kapal. Alam na galit ng tao, alam na ayaw ng tao. In fact, huling-huli na sila ng tao. Tama? Narinig na natin ang lahat na kailangan nating marinig ng kanilang pagnanakaw at paano nila inabuso ang pondo sa pamamagitan ng flood control. Tama po ba? Alam na natin eh. Alam na natin na sa Kongreso nagsimula ang mga mastermind. Tama po ba? Tapos, idinuturo nila ang sisi sa DPWH at sa mga kontraktor. Kung kumita yung mga taga-DPWH at kumita yung kontraktor, mas malaki ang kinita ng mga congressman. Tama ba, mali? Tama. Kasi sila ang amo. Ang bigayan daw sa kanila, 20, 30, 45%. Siyempre, kikita pa yung kontraktor. Tapos, magbibigay ka pa sa DPWH, dun sa bank. Tapos, magbibigay ka pa ng buwis. 7%, 6%, 45, 30, 20, 30, 45% sa kanila. Bibigay ka pa sa COA kung guguha, isa hanggang 1%, 7% tax, 6% sa bank. Kikita pa yung kontraktor. Kaya natitira na lamang po sa proyekto. Tama yung computation ko noon. 22 to 30%. Yun na lang po sa proyekto. Kung magkakaroon pa ng proyekto. Ano? Pero kung wala ng proyekto, pinera na lang lahat yun. At magkano daw po yun? Ini-estimate na 1 trilyon hanggang 1.7 trillion pesos. Eh, ilang bahay na naipagawa nun? Ilang eskwelahan na napagawa nun? Ilang hanap buhay na po ang naitayo nun para mga Pilipinong walang trabaho magkaroon ng pagkakakitaan? Hello? Pero imbis na umasenso ang Pilipino sa perang binibigay din naman natin sa gobyernong itinatag natin, lalong humirap ang mga Pilipino, binaha pa tayo. Hello? Na sa tuwing uulan at babagyo, nilinervyos tayong lahat kung babaha pa. Hello? Tapos sila lang ang yumaman. Tambak ang mga supercars. Tambak ang malalaking bahay na pinagagawa. In fact, bili na sila ng bili ng bahay dahil yung perang kanilang nakalumbat
hindi nila mailagay sa bangko, kailangan silang bumili ng bahay para lagyan ng perang ninakaw sa gobyerno. Hello? Alam natin lahat yun eh. Tama po ba? Alam na natin yun eh. Pero, imbis na mahiya, imbis na mag-resign, imbis na ibigil, sila pa ang nag-iimbestiga. Paano mag-iimbestiga yung tao na siya dapat ang imbestigahan? Naintindihan po natin? At wala tayong magawa dahil sila ang nasa kapangyarihan. In fact, noong September 21, nag-people power na eh. Hello? Tama po ba? Sino sa inyo pumunta doon? Ang dami pumunta. Ako nandun po ako. Pero wala pa rin. Tinutuloy-tuloy ang pagpapasa ng budget ngayon. Ngayon, yung napakagandang investigasyon na pinamumunahan ni Senator Marcoleta. Sino nagustuhan yung investigasyon ni Senator Marcoleta? Ako nagustuhan ko. Bakit? Doon lumabas lahat eh. Lumabas yung Vizcaya. Pinangalanan na eh. No? Lumabas yung DPWH, mga district engineers. Pinangalanan na rin. Lumabas pa doon yung mga congressman, itinuro na eh. No? Tapos ngayon, pinaltan, iba na ang direksyon. Iniiwas na doon sa ulo. Hello? Ngayon, alam po natin lahat yun eh. Alam natin ang nangyayari. Alam natin ang nangyayari. Alam natin ang dapat mangyari. Tama ba? Ano dapat mangyari? Dapat makulong sila eh. Lahat sila. Lahat eh. Dapat mag-resign silang lahat eh. Tama? Lahat eh. Dahil yung nag-prepare ng budget, Kongreso yun eh. Both houses, ngayon nagtuturuan, pati ro senador, mayroong insertion. Alam niyo po, noong patanggal natin ang PDAF, ako po ang nanguna ng petisyon niyan sa Supreme Court, kaya tinawag po yan the Benfica ruling. Bawal na ang pork barrel system, pati insertions bawal. Ang problema natin, bawal na nga, ginagawa pa rin. Nung i-prepare ng Kongreso ang budget, isasabit yan sa Pangulo para aprubahan or i-veto. Ibig sabihin, kailangan ni-review niya dahil siya ang pipirma. At inamin naman niya, nare-review niya. Inamin niya. In fact, sabi niya, binito pa nga niya yung ilang portions, which is around 29 billion. Pero yung 400 billion, in-approve niya eh. Flood control yun. Ibig sabihin, lahat sila mulat. Alam nila lahat ng ginagawa nila. Kaya sa mga anomalyan, flood control project po na ito, accountable silang lahat. Hello? Kaya dapat, palitan na natin silang lahat. Palitan, imbestigahan, iulong, at bawiin yung mga ninakaw ng pera. Sunugin daw ng buhay, sabi ni Sir. Relax, relax. Patayin daw. Relax. Yan ang sinasabi ko po. Bakit tayo umaabot sa ganitong klaseng pagpoprotesta? Mapayapang pagpoprotesta na ito eh. Dahil yung dapat nilang gawin, hindi nila ginagawa. Yung dapat mangyari na alam natin, hindi mangyayari dahil naandyan pa rin sila. Tama? So saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? How? Alam na natin.
Magaling talaga ang administration na to eh. Dahil ang una lang na inalis, yung opisina ko, yung DACC. Yung opisina na nag-iimbestiga, nagkakaso at nag-i-expose ng lahat ng anomalya at korupsyon sa bansa. Eh yun ang una nilang inalis. Whatever. Para wala pala mahuhuli sa kanila. Pero mabuti ang Diyos na mahuli pa rin natin sila. Ang problema natin, mga kapatid, alam din natin na hindi nila gagawin. Tama? Pero alam natin na yun dapat mangyari. Sa akin pong palagay at pagkikipag-usap sa iba't ibang mga tao, ang dami-dami na po mga tao ngayon na sumisigaw na mag-resign na kayong lahat, palta na natin ang gobyerno, mag-revolutionary government na tayo, magtayo na raw ng interim government, gumawa na ng Constitutional Commission para balangkasin ang bagong saligang batas na magtatawid dati sa atin papunta sa federalismo. Sino rito ang gusto ng federalism? Yan, buti na iintindihan niyo ako. Maganda po ang federalism dahil kita niyo yung nangyari sa Amerika ngayon. Last week, nasa news, na sinara na po ang federal government, nag-shutdown ng federal government. Pero dahil na federal system sa US, kahit nakasara ang national, tuloy-tuloy pa rin ang ekonomiya at pagtakbo ng ekonomiya ng Amerika dahil kanya-kanya namang gobyerno ang bawat estado. Hello? So walang problema sa ekonomiya, walang problema sa peace and order, sa kaayusan, tuloy-tuloy ang gobyerno. Hindi po gaya dito na pag nag-away na ang presidente at vice president, damay tayong lahat. Hello? Hi. Dalawang pamilya lang nag-away, damay tayong lahat. Yun ang problema natin sa sistema to. 300 congressman lang ang nagplano, kasama mo na ang Senado, ang nagplano at nagpasa, isama mo na ang presidente, ang nagplano, nagpasa at nag-implement ng maanumalyang flood control program. Buong Pilipinas, baha. Hello? Dahil yung pera at kapangyarihan concentrated sa national government. Hello? Kaya kung magta-transition tayo sa isang federal na pamahalaan, mas mabilis pong aasenso, mas maganda ang patakbo ng ating bansa. Sa totoo lang po mga kapatid, Diyos na lang ang kailangan talaga natin sa problema natin ito. Kailangan tayong manalangin dahil himala na lang talaga ang magbabago sa ating bansa. Dahil makakapal na ang mukha ng mga nakaupo sa kumpi. Sa bagay, buhaya, makapal talaga ang balat. Na hanggat hindi tumatihaya, wala kang magagawang patayin. So kailangan po talaga tayo manalangin. Kailangan tayo magsama-sama. Kailangan tayo magkaisa. Kaya ako po ay nananawagan sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan. Ano man ang iyong partido, ano man ang iyong grupo, ano man ang iyong salita, wala muna tayong partido at pagkakaiba-iba rito. Lahat muna tayong Pilipino at ayaw natin ng korupsyon at gusto natin ng pagbabago. Sama-sama po tayong manalangin, magkaisa po tayo. Yun po ang mahalaga rito. Wala mo ng kulay. Ano man ang kulay mo? Pula, berde, puti, itim, dilaw. Lahat ng kulay, pati pink. Kung ayaw mo ng korupsyon at gusto mo ng pagbabago, magsama-sama muna tayo. Iisa ang kalaban natin dito. Yung makakapal na mukha doon sa Kongreso at Malacanang at Senado na ayaw bumaba sa pwesto at ayaw bigyan tayo ng pagkakataon ng pagbabago. Yun ang kalaban natin lahat. Tama ba nito? Salamat. Oo nga po. Sa dami-dami ng babahain, pag hindi pa yun ang binahan. Anyway, mga kaibigan, manalangin po tayo dahil ang laban pong ito, hindi natin makukuha ng palakasan,
Hindi natin ito makukuha ng barilan, gulo. Ito po ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang sabi sa Bible, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Meron pong isang sikreto ang ituturo sa inyo. Pastor po ako. Ang tatay ko, Pastor Del, kapatid ko, Pastor Del. Gaya ng marami sa atin, mga impostor. Ang mahalaga po sa atin ngayon, manalangin. Manalangin at pagkakaisa. Manalangin na ang Diyos ang lumaban para sa atin. Dahil mas makapangyarihan sila sa atin. Maraming silang pera. Organisado sila, gobyerno sila. Pero pag Diyos ang kumilos at tumaban para sa atin, matatanggal lahat sila. Amen? Wala na lang manalangin magsama-sama. Baka yung iba dyan, atakihin sa puso. Baka iba dyan, patayin ng mga kabit nila. Marami silang kabit eh. Nalangin ko, ma-expose pa silang lahat. Ang dami na nga, bumabaha, lumilindol na. Tama? So, konti na lang po para sila nakaupo na rito sa pasabog ng bulkan. So, ito po ang aking panalangin. Ito pong ating pagtitipon. Malaking bagay po ito. Pagpatuloy natin, let's talk sa social media. Mag-organize na po kayo. Maglagay na kayo ng inyong mga leaders para sa mga pagtitipon ng ating mga kausap. At ihanda nyo na po ang inyong mga tao. Dahil pag dumami tayo, ay magsama-sama lang tayo sa Malacanang. Ha? Doon na tayo manawagan. Ano ba gusto niyo palang panawagan? Silang laki mo ba? Lahat ng kurangot mo ba? Tapos sa tagat-tagatang apoy na may asopre. Dalawang penalty para lahat patay. Alam niyo po, kung matino ang ating presidente, kung malakas ang loob ng ating presidente, o kung malakas ang loob ng presidente, isinara na niya ang Kongreso. Teka lang, ang dami yung problema. Sarado muna, walang papasok. Mag-iimbestigan muna kami. Dapat yan, kung saan na niya ang ombudsman, pumasok na kayo, imbestigan niya. Kunin muna ang mga dokumentos dyan, kunin ang mga cellphone at computer niyan. Mag-iimbestigan muna tayo dito, wala mo nang papasok. In fact, dapat suspendihin muna kayong lahat. Dahil sa kapal lang yung mukha, dapat nga mag-leave na muna kayong lahat. Nasa batas po yun eh. Tapos mag-imbestiga. Tapos kung kumuna ng mga Constitutional Commission, nagbabalangkas sa ating saling batas. Tapos paghanda na sa bagong election. Kasama-sama lahat. Lahat ng kulay magkakasama, basta Pilipino. Dahil pag sinabi natin, bigay mo na kay Sara yan. Gagalit naman yung mga liberal sa mga-BBM. Pag pupuni Sara, sila naman ang mag-arali. Tama? So ayaw natin kay Marcos. Ayaw nila kay Sara. Papayag ka ba kay Tito Soto? Hindi, nakulis ko. Ano si County Speaker? Naku po, si Mr. Copy Paste yun. It's showtime. Wala sa kasi ang ano niya, Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker. Speaker of the House, tapos Supreme Court. So makikita na sa ating Supreme Court. Kaya nga ang gulo eh, no? Wala na rin Supreme Court. Bayad na raw. Military. Militar? Kung ayaw nila, okay. Military. Pwede militar, kailangan tao. Eh kasi kung ayaw nila sa Pagka militar, magiging kasi ayaw martial sila yan. daw ng depensa kasi Hindi ayaw pwede. nila Militar, dapat gawin lang yung trabaho nila. Protektahan nila ang tao at ang Estado. Diba? Huwag silang kumanig kahit kanino, basta protektahan nila ang tao at ang Estado at sundin nila ang saling ng batas.
Kaya panalangin, ano mo, yan ang dapat ang ginagawa niya. Pero dahil hindi niya ginagawa, ito nga po ang panalangin ko na sana yan ang gawin niya. Dahil pag hindi niya ginawa yan, tao ang gagawa niyan para sa kanilang sarili. Amen? Yung mga ganong panawagan, yung pagtitipon, people power, peaceful assembly, hindi po bawal yan. Yan po ay pinapayagan ng salig yung batas. So kung ginagawa natin, pag dumami tayo na 1 milyon, pumunta na tayo ng Malacanang, hindi po bawal yun. Yun po ay demokrasya.